Sa pusot ngang isang malawak at halos hindi panatutuklasang kagubatan, kung saan ang nga puno ay tila mga higantang nakbabantay sa malihim ng nakaraan, matatakpuan ang maliit at liblib na nayon ng San Roque. Sinasabi nga, ilan na nakarating dito na ang lugar ay tila naiwan na ang panahon, isang lugar kung saan ang sinaunang alamat at bulong-bulungan ay mas mabigat kaysa sa mabalita mula sa kabihasanan. Sa lugar na ito, kung saan ang hangin ay may dalang amoy ng masamasang lupa at nabubulok na dahon, dito patungo ang misyon ng 2 taong simbahan. Si kapatid na Maria, isang batang madre na may ningas sa mga mata at pusong puno ng paknanais na makatulong, ay hindi inalintana ang hirap ng paglalakbay. Kasama niya si Miguel, isang sakristang masigla at mausisa sa lahat ng bagay na kanya nakikita, mula sa kakaibang hugis ng mga dahon hanggang sa mga insektong gumagapang sa sanga. Ang kanilang taga-akay ay si Leo, isang binatang taga San Roque na biyasa sa bawat liko at pasikot-sikot ng gubat. Sa umpisa ng kanilang paglalakbay, ang katahimikan ni Leo ay tila tanda lamang ng isang taong sanay sa gubat, ngunit habang ang araw ay dahan-dahang lumulubok sa kanluran, nakbago ang kanyang anyo. Ang dating panatak niyang mukha ay napalitan ng hindi may paliwanag na kaba. Ang sikat na araw na kaninang tumatagos sa mayayabong na dahon ay unti-unti nang naglalaho, at ang nga anino ng puno ay humahaba na tila mga kamay na gustong umabot sa kanila. Biglang tumahimik ang paligid. Nawala ang huningang gaibon at kuliglig, na parabang may isang malaking presensya ang nagpapatahimik sa buong kagubatan. Bilisan na po natin ang lakad, kapatid na Maria. Halos pabulong na sabi ni Leo, habang ang nga mata ay walang tigil sa pagmamasid sa kadilimang kumakain sa kanilang paligid. May magabagay sa gubat na ito na gumigising lang kapag natutulog na ang araw. Hindi natin gustong maabutan nila tayo dito. Ang masalitang iyon ay nag-iwan ng malamig na kaba sa hangin, isang babala na ang kanilang misyon ng kabutihan ay malapit ng masubok ng isang kasama ang matagal nang naghihintay sa dilim. Habang lalong lumalalim ang gabi, ang tanging liwanag na lamang nila ay ang gasrang lampara na dala ni Leo, na ang ilaw ay tila nilalamon ng kadilimang nakapalibot sa kanila. Ang bawat kaluskos ng mga dahon at pakbalingang maliliit na sanga sa kanilang daraanan ay nagdudulot ng matinding kaba sa kanilang madibdib. Si Miguel ay halos nakakapit na sa abito ni kapatid na Maria, habang ang madre mismo ay taimtim na nagdarasal sa kanyang isipan, humihingi ng gabay at proteksyon. Si Leo naman ay nasa unahan. Hawak ang isang matalim na itak, at ang kanyang nga mata ay tila matang agila na pilit iwinawaksi ang bantangang dilim. Sa gitna ng kanilang pagmamadali, isang malakas na kalabok mula sa kasukalan sa kanilang kanan ang biglang nakpatigil sa kanilang lahat. Itinaas ni Leo ang lampara, at ang nanginginig nitong liwanag ay tumama sa isang anyoeng taong gumagapang palabas mula sa mga halaman. Ang lalaki ay nakasuot ng damit na halatang pangsiyudad, punit-punit at puno ng putik. May magalos ito sa braso at mukha, at ang kanyang mamata ay nanalaki sa matinding takot na parabang nakakita siyang isang demonyo. "Tulong! Tulungan ninyo ako!" Pautal-utal na sabi ng lalaki, bago ito tuluyang bumaksak sa lupa, na walang malay. "Diyos ko!" Bulalas ni kapatid na Maria at agad na lumapit sa dayuhan, habang si Leo ay nanatiling nakabantay. Hindi ibinababa ang kanyang ita. "Huwag po kayong basta-basta lalapit, kapatid," maring babala ni Leo. "Hindi natin alam kung sino siya o kung anong gulo ang dala niya." Ngunit hindi nakinig ang madre. Inilapak niya ang kanyang daladalahan at marahang itinaas ang ulong lalaki. Ginamit niya ang laylayan ng kanyang damit upang punasan ang putik sa mukha nito. Si Miguel naman ay kumuhang lalagyan ng tubig at maingat na binasa ang labingang dayuhan. Ilang saglit pa, dahan-dahang iminulat ng lalaki ang kanyang nga mata. Nang makita niya ang mukhang madre, lalo siyang nataranta. "Nandiyan pa ba? Hinahabol niya ba ako?" Halos pasigaw niyang tanong. Pilit na bumabangon. "Sino ang humahabol sa iyo?" "Iho, kama lang. Ligtas ka na," mahinahong sabi ni kapatid na Maria. Ang lalaki, na nagpakilalang si Marco, ay nagsimulang makwento ng putol-putol. Isa raw siyang vlogger at kasama niya ang 2 pa niyang kaibigan para gumawa ng content tungkol sa mga haunted forest sa Pilipinas. Napatpat sila sa lugar na iyon dahil sa isang lumang mapa na kanilang nabili. "Naghahanap kami ng magandang pwesto para sa drone shot. Tapos,
Narinig namin, isang tunok, parang ungong baboy pero mas malalim, mas nakakatakot. Kwento ni Marco habang nanginginig ang buong katawan. Tapos nakita namin siya. Malaki, mas malaki pa sa kalabaw. Itim na itim ang balahibo at ang mata. Diyos ko, ang mata niya, kulay pula. Nagliyap sa dilim. Napatingin si kapatid na Maria kay Leo na ngayon ay namumutla at mahigpit ang hawa sa kanyang ita. Kitang-kita sa mukha ni Leo ang pakilala sa halimaw na inilalarawan ni Marco. Anong nangyari sa makasama mo? Tanong ni Miguel. Napahagulgol si Marco. Tumakbo kami. Nakahiwa-hiwalay kami. Narinig ko ang sigaw ni Jen. Tapos wala na. Sinubukan kong bumalik pero nakita ko siya. Kinakalatkat niya si Kevin papasok sa gubat. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumakbo lang ako ng tumakbo. Ang kwento ni Marco ay nagdulot ng isang nakabibinging katahimikan sa grupo. Ang takot na kanina pa nila nararamdaman ay mas lalo pang tumindi. Kailangan na nating umalis dito ngayon na, sabi ni Leo. Ang boses ay puno ng pagkaapura. Tinulungan nilang makatayo si Marco at isinakay sa kariton. Bagamat nanghihina, pilit na naglakad si Marco sa tulong ni Miguel. Pinilit ni Leo na patakbuhin ng mas mabilis ang kalabaw, ngunit ang daan ay madilim at maputik. Sa gitna ng kanilang pagmamadali, isang malakas at nakabibinging tunongang nababasak na kahoy ang umaling-awngaw. Biglang tumagilit ang kariton at lahat sila ay napasigaw. Ang kanang gulong ay lumubok sa putik matapos mabali ang ehe na gawa sa matibay na kahoy. Sinubukan ni Leo na ayusin ito, ngunit sa liwanag ng lampara, kitang-kita na ang sira ay malala at hindi na kayang kumpunihin sa gitna ng gubat. Hindi na tayo alis dito ngayong gabi. Sabi ni Leo, ang boses ay puno ng pakasuklam at pag-alala. Nabasak ang ehe. Wala tayong magagawa kundi maghintay ng umaga. Ang masalitang iyon ay tila isang hato. Sila ay natrap sa gitna ng isang kagubatan na pinamumugarang ng isang halimaw. Walang ibang armas kundi isang itak at ang kanilang pananampalataya. Napalibutan sila ng isang siksik na kadiliman at ang tanging naririnig nila ay ang sarili nilang hininga at ang hindi kilalang tunok na nakmumula sa kailaliman ng gubat. Walang silang nagawa kundi ang maktipon sa paligid ng isang maliit na siga na ginawa ni Leo. Ang apoy ay nagbibigay ng kaunting liwanag at init, ngunit ito rin ay tila isang senyales sa kung anumang nagtatago sa dilim. Isang anunsyo na may gadayuhang walang kalaban-laban na naghihintay na maging biktima. Si Marco ay nakayupyop sa isang tabi. Yakap ang kanyang tuhod, patuloy na bumubulong ng mapangalan ng kanyang kaibigan. Si Miguel ay hindi na humihiwalay kay kapatid na Maria, na walang tigil sa pagdarasal ng rosaryo. Ang kanyang daliri ay mahigpit na nakahawak. Sa bawat butil na parabang ito ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na magpanik. Si Leo naman, nakatayo na tila isang estatwa, hawak ang kanyang itak. Ang kanyang mata ay walang kurap na nagbabantay sa bawat aninong nililikha ng apoy. Ang hangin ay lalong lumamig at sa bawat ihip nito, tila may mabulong na dala, mabulong ng isang sinaunang kasamaan na nagagalak sa kanilang sinapit. Alam nilang hindi sila nag-isa. Alam nilang may nagmamasid. At alam nilang ang gabi ay mahaba pa. At ang paksikat ng araw ay tila isang malayong pangarap na lamang. Lumipas ang 1-2 oras. Ang siga na kanilang pananggalang sa lamig at dilim ay unti-unti nang humihina. Ang pagod at puyat ay nagsimula ng maningil. Si Miguel ay nakatulo na sa kandungan ni kapatid na Maria, habang si Marco naman ay tila isang estatwang tulala. Ang mamata ay nakatiti sa apoy ngunit ang isip ay malayo. Tanging si Leo na lamang ang nananatiling gising at alerto. Ang kanyang pandinig ay sensitibo sa bawat mumunting tunog ng gabi. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan, narinig niya ito. Isang mahinang ungol na tila nanggagaling sa napakalayo. Ngunit alam ni Leo, sa isang gubat na tulad nito, ang tunog ay mapanlinlang. Ang malayong ungol ay maring nasa tabi mo na sa isang iglap. Tumayo siya at dinampot ang ilang tuyong sanga upang muling palakasin ang apoy. Ang biglaang paglaki ng apoy ay gumising kay kapatid na Maria. May problema ba, Leo? Tanong niya. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Bago pa makasagot si Leo, muling umaling-awngaw ang ungol. Mas malakas na ngayon, mas malapit,
Kasabay nito ang tunongam nga nababaling sanga at mga halamang nayayapakan ng isang bagay na mabigat. Napatayo si Marco, ang muha ay nababalot ng purong lagim. Nandito na siya. Halos paanas niyang sabi. Naririnig ko na siya. Parating na siya. Ang takot ay tila isang sakit na mabilis na kumalat sa kanilang lahat. Iniyakap ni kapatid na Maria si Miguel na ngayon ay gising na at nanginginig sa takot. Kinuha ni Leo ang itak at itinulak sila sa likod ng sirang kariton. Dito lang kayo! Huwag kayong alis! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Ang matunok ay papalapit ng papalapit. Ang mabigat na pahinga, ang pakaluskos, ang ungol na puno ng galit at gutom. At pagkatapos, mula sa kadiliman, lumabas ito. Ang halimaw na inilarawan ni Marco ay kulang pa sa tunay nitong anyo. Ito ay isang bangungot na nakatawang lupa. Ang katawan nito ay parang sa isang dambuhalang baboy ramo. Ngunit ang nabinti sa likuran ay mas mahaba na nagbibigay dito ang isang kakaibang anyo na tila laging nakayuko at handang sumunggap. Ang balahibo nito ay maitim, siksik, at nababalutan ng putik at dugo. Mula sa mahaba nitong nguso ay nakalabas ang dalawang pares ngang pangil na kasing talim ng punyal. Ngunit ang pinakanakakakilabot sa lahat ay ang mamata nito. Dalawang bilok ng nakbabagang pula, walang emosyon kundi purong kasamaan. Hindi nito ininda ang apoy. Sa isang iglap, ito ay sumugot. Ang bilis nito ay hindi tukma sa kanyang dambuhalang laki. Bago pa makakilo si Leo, sinalpok nito ang kariton. Ang tunong na babagsak na kahoy ay sumabog sa hangin at ang maliit na proteksyon na kanilang inaasahan ay nawasak sa isang iglap. Tumilapon si Leo nang tamaan siya ngang isang pirasong kahoy. Bumaksak siya sa lupa at bago pa siya makabangon, ang halimaw ay nasa harapan na niya. Dinidilaan ang ngalabi na tila nagagalak sa kanyang biktima. Ngunit bago pa nito may baba ang kanyang ulo para sakmalin si Leo, sumigaw si kapatid na Maria. Sa kabilang takot, ginamit niya ang kanyang sarili bilang pain. Inihagis ang gasrang lang para malapit sa halimaw upang agawin ang atensyon nito. Umuusok at nangangalit. Ibinaling ng halimaw ang tingin nito sa madre at sa batang kanyang kayakap. Dahan-dahan itong humakbang palapit sa kanila. Ang bawat yabag ay tila yumanik sa lupa. Si Marco ay napasigaw na lang at napapikit, naghihintay sa kanilang katapusan. Si kapatid na Maria ay pumikit at nagsimulang magdasal ng malakas. Ama namin, sumasalangit ka. Ang mabahong hiningang halimaw ay bumalot sa kanila. Ang kamatayan ay ilang pulgada na lamang ang layo. Sa sandaling iyon, isang matinis na tunok, tila sipol ng hen, ang pumunit sa gabi. Isang mahabang anino ang dumaan sa liwanag ng apoy at bumaon nang malalim sa kanang balikat ng halimaw. Isang sibat, umalingaw-ngaw ang isang nakabibinging atungal ng sakit at galit. Lumingon ang halimaw sa direksyon kung saan nanggaling ang sibat, ang mga pulang mata nito ay lalong nag-apoy. Mula sa kadiliman, isang anyo ang humakbang papalabas. Isang babae. Siya ay may edad na. Ang kanyang mukha ay kulubot na tila balat ng isang tuyong puno at ang kanyang buhok na puti ay nakatali sa likod. Ang kanyang nga mata ay matalas at walang bahit ng takot. Sa kanyang nga kamay, hawak niya ang isa pang sibat, mas maikling ngunit mas mukhang matibay. Siya ay si Aling Sela. Nga maninirang puri, sabing matanda. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Hindi kayo dapat nandito. Muling sumugot ang halimaw. Ngunit sa pagkakataong ito, ang target nito ay ang bagong dating. Ngunit si Aling Sela ay hindi isang ordinaryong matanda. Kumilos siya ng may liksi na hindi akma sa kanyang edad. Iniwasan niya ang pagsunggap ng halimaw at, sa isang mabilis na kilos, isinaksak ang hawak niyang sibat sa ilalim ng panga nito. Itinutulak ito pataas hanggang sa tumagos sa bungong ng nilalang. Isang huling, mahinang ungol ang kumawala mula sa halimaw bago ito bumaksak ng may malakas na kalabok sa lupa. Ang mapulang mata nito ay dahan-dahang nawalang ng liwanag at ang katahimikan ay muling nanaig. Ang naiwan na lang ay ang tunongang, kanilang nga hininga at ang paktulong itim na dugo mula sa bangkay nga halimaw. Lahat sila ay nakatitik, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Nilapitan ni Aling Sela ang patay na halimaw at walang kahirap-hirap na binunot ang kanyang nga sibat. Pinunasan niya ang nga ito sa magaspang na balahibo ng nilalang. Pagkatapos ay humarap siya sa kanila.
Ang kanyang mamata ay sinusuri ang bawat isa sa kanila. Isa lang iyan sa marami. Sabi niya, hindi kayo ligtas dito sa labas hanggat may dilim. Tumingin siya sa wasak nilang kariton. Walang patutunguhan ang pananatili ninyo rito. Ang bahay ko ay malapit lang. Dun, walang halimaw na makakapasok. Ang alok ay biglaan. Ngunit sa sitwasyong iyon, ito ang kanilang tanging pag-asa. Si Leo, na ngayon ay nakatayo na at hawak ang kanyang tagiliran, ay tumango bilang paksangayon, punong pagalang sa babaeng nagligtas sa kanila. Si kapatid na Maria, habang yakap pa rin si Miguel, ay bumulong ang pasasalamat. Salamat po! Maraming salamat po! Isinugo po kayong ang Diyos. Isang maliit at mahiwagang ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Sala. Hindi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Kapatid, sagot niya, ang gubat ang tumawag sa akin. Pagkasabi nun, tumalikot siya at nagsimulang maglakad papasok sa mas madilim na bahagi ng gubat. Walang nagawa ang grupo kundi ang pulutin ang kanilang mga gamit at sumunod sa kanilang mahiwagang tagapagligtas, papalayo sa bangkay ng halimaw at sa sirang kariton, patungo sa isang kanlungang hindi nila alam ay may sariling panganib na itinatago. Sinundan nila si Aling Sala sa isang landas na halos hindi makita sa ilalim ng makapal na mga dahon at ugat ng puno. Tila ang gubat mismo ay nagbibigay daan para sa matanda. Ang gasanga ay tila umiwas sa kanya. At ang kanyang gapa ay hindi lumilikha anumang ingay sa tuyong dahon. Pakaraan ng ilang minutong paglalakad sa tila walang katapusang kadiliman, natanaw nila ito. Isang bahay na gawa sa kahoy, matibay ang pagkakatayo sa gitna ng isang maliit na espasyo kung saan walang ibang punong tumutubo. Ang bahay ay simple lamang, ngunit may isang bagay na kakaiba dito. Wala itong bintana. Ang madining nito ay solidong pader ng makapal at maitim na kahoy, na tila isang kuta na nagtatago mula sa mundo sa labas. Ang pinto ay gawa sa isang malapat na piraso nara, mukhang mabigat at lumana. Binuksan ito ni Aling Sala, at isang amoy ngang pinagalong matuyong dahon, kamangyan, at isang bagay na hindi nila matukoy ang sumalubong sa kanila. Pumasok sila sa loop, at ang kanilang pagod na mamata ay sinalubong ng isang tanawin na lalong nakpadagdag sa kanilang pakalito. Ang loop ng bahay ay kabaliktaran ng inaasahan. Ito ay malinis, hindi lang basta malinis, kundi sobrang linis na tila hindi ito tinitirhan. Ang sahi na gawa sa malalapat na tablang ng kahoy ay makintap na parabang salamin. Nakikita nila ang kanilang mapagod at maruruming refleksyon dito. Ang madingding ay walang anumang palamuti, walang larawan, walang kalendaryo. Ang tanging magamit sa malawak na sala ay isang maliit at mababang lamesa, ilang mabangkito, at isang lumang bawol sa isang sulok. Ang liwanag ay nakmumula sa 3 gasrang lampara na nakalagay sa sahig, at ang mga anino na nililihan nito ay sumasayaw sa mga pader na tila mamulto. Ang pakiramdam sa loop ay nakakapanikip, tila sila ay nasa loop ng isang kahon na selyado mula sa labas. Maari kayong umupo, sabi ni Aling Sala, habang isinasara ang mabigat na pinto sa kanilang likuran. Ang malakas na paglagapak nito ay tila isang hudyat na sila ay tuluyan nang naputulan ng koneksyon sa mundo sa labas. Nag-alok siya sa kanila ng tubig mula sa isang malaking tapayan at nagay ng kanina tuyo. Bagamat simple, tinanggap nila ito ng may pasasalamat. Habang sila ay kumakain sa katahimikan, hindi napigilan ni Marco na magtanong, ano po ba talaga yung nilalang na iyon, Aling Sala? Bakit niya kami inatake? Tumingin sa kanya si Aling Sala. Ang kanyang nga mata ay tila nakikita ang kaluluwa ni Marco. Ang tawag doon ay sikbin. Mahinahon niyang sagot. Sila ang masinaunang bantay gubat na ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanilang lahi ay nasira. Ang gutom at galit ay ginawa silang mahalimaw na walang ibang nasa isip kundi ang pumatay at kumain. Si Leo, na lumaki sa mga kwentong bayan, ay napalunok. Alam niya ang tungkol sa sikbin. Ngunit ang kwento ng kanyang lolo ay tila mga pambatang panakot kumpara sa sinasabi ni Aling Sala. Sabi pong lolo ko, takot daw sila sa asin at bawang. Sabi ni Leo, isang tipit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Sala. Iyon ay para sa mga mahihinang uri lamang, iho. Ang matulad ng napatay ko kanina, ang mapuro na ang lahi,
ay hindi tinatablan ng maganyang bagay. Sila ay matatalino. Nag-aral silang biktima. At naakit sila sa takot. Kung mas matindi ang takot mo, mas malakas ang kanilang pang-amoy sa iyo. Ang bawat salita ni Aling Sela ay may bigat, na para bang hindi lang niya ito narinig sa mga kwento, kundi naranasan mismo. Ang kanyang kaalaman ay malalim at personal, na nakdulot ng kilabot sa kanila. Habang nakpapatuloy si Sela sa kanyang pakukwento tungkol sa masikbin, ang atensyon ni Miguel ay napunta sa isang madilim na sulok ng bahay. Doon, sa ibabaw ng baul, may isang bagay na nakatayo. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang lumapit. Napansin ni kapatid na Maria ang kanyang paglayo. Miguel, bumalik ka dito. Ngunit huli na, napasigaw ng mahina si Miguel. Sister, tingnan ninyo po ito. Lumapit silang lahat sa sulok. Sa ibabawng baul ay isang estatwa na gawa sa kahoy. Inukit ng magaspang ngunit may detalye. Inilalarawan nito ang isang anghel na may pakpa na nakatayo sa ibabaw ng isang nakahandusay na nilalang. Ang anghel ay may hawak na sibat na nakatarak sa pusok nilalang. Ngunit hindi ang anghel ang nakakuha ng kanilang pansin, kundi ang nilalang na kanyang inapakan. Ang bawat detalye nito ay isang perpektong kopya ng sigbin na kanilang nakaharap kanina. Ang mahabang nguso, ang ngapangil, ang hindi pantay na habang nga binti. Ito ay eksaktong kopya na parabang ang pumatay dito kanina ay ginamit na modelo para sa pag-ukit. Deboto po pala kayo ni San Miguel Arcangel, sabi ni kapatid na Maria, pilit nang humingiti upang itago ang kanyang kaba. Tumingin si Aling Sela sa estatwa at ang kanyang nga mata ay tila nag-ibang ang kulay sa liwanag ng lampara. Si San Miguel ay isang makapangyarihang mandirigma. Sagot niya, ang boses ay walang emosyon. Ngunit hindi ako deboto. Ang estatwang iyan ay isang paalala. Paalala po para saan? Usisa ni Marco. Muling tumingin sa kanila si Aling Sela at sa pagkakataong iyon, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanilang malikot. Isang paalala na ang lahat ng nilalang, gaano man kalakas, ay may kahinaan. At isang paalala na upang matalo ang isang halimaw, kailangan mong pag-aralan ito, alamin ang bawat detalye ng anyo nito, at unawain kung paano ito mag-isip. Ang kanyang masalita ay tila isang aral, ngunit sa tanga nila, ito ay parang isang banta. Ang estatwa ay hindi mukhang isang simbolo ng pananampalataya, kundi isang tropeo, isang resulta ng isang malamig at kalkuladong pag-aral sa isang kawe. Naiwas sila ng tingin at bumalik sa kanilang pwesto. Ipinagpatuloy ni Aling Sela ang kanyang nagaway na parabang walang nangyari. Ngunit ang hangin sa loob ng bahay ay mas lalong bumigat. Ang lugar na dapat sana ay kanilang kanlungan ay naging isang kulungan na puno ng lihim. Ang makintap na sahig ay tila isang madilim na lawa na maaring lamunin sila anumang oras, at ang kanilang mahiwagang tagapagligtas ay unti-unting nagiging isang palaisipan na mas nakakatakot pa kaysa sa halimaw na kanyang pinatay. Matapos ang kanilang simpleng hapunan, ang tensyon sa loob ng bahay ni Aling Sela ay tila mas kumapal pa. Walang masyadong nagsasalita. Ang bawat isa ay abala sa sarili, nilang mainiisip, matakot, at mga agam-agam. Tumayo si Aling Sela, ang kanyang kilos ay biglaan na halos mapatalon silang lahat. Kinuha niya ang isang balutan ng tela mula sa baul kung saan nakapatong ang estatwa. Sa loob nito ay may mga kakaibang bagay, mapinatuyong ugat, maliliit na bote na may lamang itim na likido, at isang mahabang patalim na mas mukhang pangritual kaysa pangkaraniwang gamit. Kailangan kong umalis? Anunsyo niya. Ang kanyang boses ay hindi nag-iwan ng puwang para sa anumang tanong. Mayroon akong dapat tapusin na hindi maaring ipagpabukas. Nakatinginan sila. Umalis? Sa ganitong oras ng gabi? Kung kailan niya mismo sinabi na ang gubat ay puno ng panganib? Saan po kayo pupunta? Delikado po sa labas? Naalalang tanong ni kapatid na Maria. Tumingin sa kanya si Aling Sela, at sa isang saglit, tila may lungkot na dumaan sa kanyang nga mata, ngunit ito ay mabilis ding nawala. Mas delikado kung hindi ko ito gagawin? Sagot niya, ang halimaw na napatay ko ay may makasama. Nagiwan itong bakas na susundan nila. Kailangan kong iligaw ang kanilang landas bago nila mahanap ang bahay na ito. Ang kanyang paliwanag ay tila makatwiran. Ngunit may kung anong hindi tama sa pakiramdam ni Leo. Lumakat si Aling Sela patungo sa pinto. Bago niya ito buksan, humarap siyang muli sa kanila.
Ang kanyang mukha ay seryoso. Makinig kayong mabuti. Mariin niyang sabi, mula sa sandaling isara ko ang pintong ito. Anuman ang inyong marinig sa labas, huwag na huwag kayong makbubukas. Kahit pa umiyak na sanggol, kahit pa tining nga isang babaeng humihingi ng tulong, kahit pa ang sarili kong boses na nagsasabing papasukin ninyo ako, ang sigbin ay tuso, kaya nilang gayahin ang anumang tuno para linlangin ang kanilang biktima. Humigpit ang kapit ni Miguel sa damit ni Maria. Paano po namin malalaman kung kayo na talaga iyon? Tanong ng bata. Lumuhot si Aling Sala upang mapantay sila ni Miguel. Malalaman ninyo, sagot niya. Dahil hindi ako babalik hanggat hindi pa sumisikat ang araw. Ang liwanaang umaga ang magiging hudyat na, ligtas na. Pakasabi nun, binuksan niya ang pinto, lumabas sa kadiliman, at isinara ito ng may malakas na kalabok. Narinig nila ang tunog ng isang mabigat na trangka na gawa sa kahoy na inilalagay sa labas. Sila ay nakalok, sila ay nakakulong. Ang unang oras ay lumipas sa nakabibinging katahimikan. Walang sinuman ang makatulog. Ang bawat isa ay nakikiramdam sa anumang tunog mula sa labas. Ngunit wala. Ang tanging naririnig nila ay ang paktiktak ng isang hindi nakikitang orasan sa kanilang nga isipan at ang mahinang pagpitik ng apoy sa ngalampara. Hindi ako mapakali. Bulong ni Leo kay kapatid na Maria. May mali sa matandang iyon. Ang kanyang kaalaman sa sigbin, hindi iyon basta-basta kwentong bayan. At bakit niya tayo ikukulong dito? Nag-alala lang siya para sa atin, Leo. Iniligtas niya ang ating buhay. Sagot ng madre. Ngunit kahit siya ay may pagdududa na sa kanyang sariling nga salita, habang lumalalim ang gabi, nagsimula na ang nakakaibang pangyayari. Una ay isang mahinang kaluskos sa dingding, na parabang may isang hayop na sinusubukang umayat. Sinundan itong isang malakas na kalabok sa pinto, na halos ikalundak nilang lahat sa gulat. Pagkatapos katahimikan, napuno ng tensyon ang buong silid. Nagsimulang umiyak si Marco. Ito ay isang patibong. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Iniwan niya tayo dito para mamatay. Siya ang pain at tayo ang nasalop ng bitak. Tumahimik ka, sawi ni Leo. Tinatakot mo lang ang lahat. Ngunit sa lup-lup niya, pareho silang iniisip. Makalipas ang isa pang oras, narinig nila ito. Isang boses ng babae. Umiyak sa labas. Tulungan ninyo ako. May humahabol sa akin. Ang sigaw mula sa labas. Napatingin sila sa pinto. Ang boses ay punong desperasyon. Huwag! Maring sabi ni Leo. Nakatayo sa pagitan nila at ng pinto. Sinabi niya Aling Sala. Isang panilin lang. Ngunit ang maiyak ay nagpatuloy. Mas malakas, mas kawa-awa. At pagkatapos, ang boses ay nagbago. Naging boses ito ni Aling Sala. Papasukin ninyo ako. Bilis! Nasa likod ko na sila! Sumigaw ang boses sa labas. Sa pagkakataong ito, kahit si kapatid na Maria ay nag-alinlangan. Paano kung nagsasabi ito ang totoo? Paano kung kailangan ni Aling Sala ang kanilang tulong? Ngunit pinigilan sila ang tingin sa mamata ni Leo. Ang kanyang mamata ay nagsasabing, magtiwala kayo sa akin. Nanatili silang tahimik. Ununting humina ang mga sigaw hanggang sa napalitan itong isang nakakakilabot na tawa. Isang tawang hindi galing sa tao. Bago tuluyang naglaho sa gabi, doon nila naintindihan. Ang babala ni Aling Sala ay totoo. Ang gabi ay lumipas na tila isang walang katapusang bangungot. Ang malampara ay isa-isang namatay. At ang dilim sa loob ng bahay ay halos kumpleto na. Wala silang paraan upang malaman kung umagana. Ang tanging magagawa nila ay maghintay. Nang ang katahimikan sa labas ay tumagal na ng husto, at ang pagod ay tuluyan nang bumagsak sa kanila, nagdesisyon si Leo. Hindi na tayo maaring maghintay pa, sabi niya. Kung hindi pa siya bumabalik hanggang ngayon, maaring may nangyari na sa kanya. O maaring hindi na talaga siya babalik. Kailangan nating makalis dito. Gamit ang kanyang itak, buong lakas niyang sinubukang sirain ang trangkang pinto. Ang kahoy ay matibay, ngunit ang desperasyon ni Leo ay mas matibay. Pagkaraan ng ilang minutong pakpupukpok at pakungkat, narinig nila ang isang malakas na tunog nga nababasa na kahoy. Bumukas ang pinto. Ang liwanag ng umaga ay sumilip at sila ay nasilaw. Ang hangin sa labas ay sariwa, isang malaking kaibahan sa hangin sa loob ng bahay na tila mabigat at luma. Dali-dali silang lumabas,
Pakiramdam ay nakalaya mula sa isang libingan. Agad silang bumalik sa lugar kung saan naiwan ang kanilang sirang kariton. Ngunit sa kanilang pagdating, isang mas masamang tanawin ang sumalubong sa kanila. Ang kariton ay mas wasak pa. Ngunit ang pinakamasaklap sa lahat, wala na ang kalabaw. Ang natira na lamang ay ang naputol na lubid na pinantali dito at isang malaking mansangang tuyong dugo sa lupa. May mga malalaking bakas ng paa sa paligid at mga marka sa putik na nagpapakitang isang mabigat na bagay ang kinalat kat papasok sa mas makapal na bahagi ng gubat. Nawalan silang transportasyon, nawalan sila ang pag-asa. Habang nakatayo sila ron sa gitnang katahimikan ng umaga, naunawaan nila ang kanilang sitwasyon. Sila ay natrap sa gubat, walang paraan para umalis. At habang sila ay ligtas na natutulog sa lupngang bahay na walang bintana, ang kanilang tanging pag-asa para makalayo ay tahimik na kinatay sa dilim. Ang umaga ay hindi nakdala ng kaligtasan, bakus ay isang mas malinaw na larawan ng kanilang kawalan ng pag-asa. Ang pagkawalan ng kalabaw ay ang huling dagok sa kanilang nga espiritu. Ang pag-asa ay napalitan ng tahimik na desperasyon. Sa ilalim ng sumisikat na araw, na dapat sanay nabibigay ng bagong lakas, tila lalo lamang nitong inilantat ang kanilang kahabak-habak na kalagayan. Walang imikan, sinimulan nilang maglakat, dala-dala ang anumang natitira sa kanilang manggagamit. Ang bawat hakbang ay mabigat, hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat na mga katanungan sa kanilang isipan. Sino si Aling Sela? Bakit niya sila tinulungan para lang iwan sa ganitong sitwasyon? Ang bawat aninong puno ay tila aninong sikbin, at ang bawat kaluskos ay nagpapatindig ng kanilang mabalahibo. Si Marco ay nasa bingit ng pakasirang bait, palaging napapalingon sa kanilang likuran. Inaasang makikita ang nagbabagang pulang mata sa kasukalan. Si Miguel, bagamat bata, ay pinipilit maging matatak para kay kapatid na Maria, ngunit ang takot sa kanyang nga mata ay hindi may tatago. Si Leo ang naksilbing kanilang gabay, ang kanyang muka ay isang blankong maskara, ngunit sa loob niya ay isang naknangalit na bagyong pagkalito at galit. Kilala niya ang gubat na ito, ngunit ang nga pangyayari kagabi ay bago, isang kasamang hindi pa niya nakakaharap. Ang tanging nagpapatuloy sa kanya ay ang pagnanais na makarating sa San Roque, sa kanyang lolo, sa kaligtasang alam niya. Makalipas ang halos 4 na oras ng walang tigil na paglalakat sa ilalim ng init ng araw, sa wakas, natanaw nila ito, ang nayon ng San Roque. Ito ay nakatayo sa isang maliit na burol, napapaligiran ng isang bakot na gawa sa pinatulis na kawayan. Ang mabahay kubo ay simple lamang, ngunit ang buong lugar ay may kakaibang aura. Isang aura ng pag-ingat at kawalang ng tiwala. Walang nga batang naglalaro sa labas, walang nga residenteng nakuusap sa kanilang nga bakuran. Ang hangin ay mabigat sa katahimikan, isang katahimikang hindi mapayapa, kundi puno ng pag-abang. Sa kanilang pagpasok sa tarangkahan ng nayon, isa-isang nagsilabasan ang makaumula sa kanilang matahanan. Ngunit ang kanilang mamuka ay hindi nagpapakita ng pag-usisa o pagtanggap. Sila ay may hawak ng mga itak, mapalakol at mga sibat na gawa sa kawayan. Ang kanilang mamata ay puno ng pagdududa at galit. Naktipon sila, humaharang sa daan, isang pader nga katawang handang manakit. Sa gitnang lahat, isang matandang lalaki ang humakbang pasulong. Siya ay payat ngunit matipuno. Ang kanyang balat ay kulay kape at kulubot na dahil sa araw, at ang kanyang nga mata ay matalas na tila kayang tumagos sa kaluluwa. Ito si Lolo Carding, ang pinuno at iginagalang na matanda ng San Roque. Lolo, sigaw ni Leo. Tumakbo palapit na may halong ginhawa sa kanyang boses. Lolo Carding, salamat sa Diyos aligtas kayo. Ngunit imbis na isang yakap, isang malamig at matigas na kamay ang sumalubong kay Leo, pumipigil sa kanya na makalapit. Tumigil ka diyan, apo. Sabi ni Lolo Carding, ang kanyang boses ay magaspang at walang emosyon. Ang kanyang mata ay hindi nakatingin kay Leo, kundi sa 3 dayuhang kasama niya. Sino ang ngayon? Tanong niya. Ang bawat salita ay may diin. Sila po ang mga kasama ko, Lolo, naguguluhang sagot ni Leo. Siya, si kapatid na Maria, isang madre, si Miguel na sakristan, at si Marco, inatake po kami sa gubat, isang sigbin. Bago pa matapos ni Leo ang kanyang kwento, itinaas ni Lolo Carding ang kanyang kamay, senyales na tumahimi ito. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na bote na gawa sa salamin.
Sa loop nito ay may maitim na langis ng niyok at sa ilalim ay may nakababat na mga ugat at dahon. Ito ay ang sagradong lana, isang uring langis na sinasabing kayang tukuyin ang pagkakaibangang tao sa aswang. Dahan-dahan, binuksan ni Lolo Karding ang bote. Nagsimula siyang bumikas ng isang dasal sa wikang hindi nila maintindihan, isang halo ng Latin at sinaunang dialekto. Ang mata ganayon ay yumuko, puno ng paggalang at takot. Dahan-dahan siyang naglakat palapit sa grupo ni Maria. Ang bote ay nakalahat sa kanyang harapan. Noong una, walang nangyari. Ngunit habang papalapit siya ng papalapit, isang kakaibang bagay ang nagsimulang maganap. Ang dating kalmadong langis sa loop ng bote ay nagsimulang gumalaw. May maliliit na bulan na umakyat sa ibabaw. Nang siya ay nasa harap na mismo ni kapatid na Maria, ang langis ay biglang kumulo ng malakas, na para bang ito ay isinalang sa nakbabagang apoy. Isang kolektibong hininga ng takot at gulat ang kumawala mula sa mga taga-nayon. Umatras si Lolo Karding. Ang kanyang muka ay nababalot ng galit at pakasuklam. Itinuro niya ang kanyang nanginginig na daliri sa grupo. Nga aswang. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-naw sa buong nayon. Mga demonyong nakanyong tupa. Huwat kayo. Hindi po. Nakakamali po kayo. Sigaw ni kapatid na Maria. Ang kanyang mukha ay puno ng pakalito. Malingkot po kaming Diyos. Isang mapay na tawa ang kumawala mula sa lalamunan ni Lolo Karding. Ang tunay na lingkot ng Diyos ay dumating na dito kagabi. Pahayak niya. Lalong ikinagulat ng grupo. Isang madre na tulad mo. Nag-iisa siyang nakaligtas mula sa pag-atake ng mga aswang. At nagbigay siyang babala. Sinabi niya na ang kanyang makasamang halimaw ay susunod. Makukunwaring na biktima. Upang makapasok sa ating nayon at isa-isa tayong patayin sa ating pagtulog. Ang bawat salita ni Lolo Karding ay tila isang martilyong pumupukpo sa huling pako ang kanilang kabaong. Doon nila naunawaan ang lahat. Ang paalis ni Aling Sala, ang damit ni Maria na ninakaw, ang babala. Ito ay isang perpektong plano, isang napakatusong patibong. Inilagay sila ni Sala sa isang sitwasyon kung saan sila ang mamumuhang mahalimaw. Sumugot ang mata ganayon. Ang kanilang maita ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Pinalibutan nila ang grupo. Ang kanilang nga muka ay puno ng determinasyon na patayin ang nga aswang na nasa kanilang harapan. Sinubukan ni Leo na mapaliwanag na ipagtanggol sila, ngunit ang kanyang nga salita ay nalunot sa galit ng matao. Lolo, pakinggan ninyo ako. Sila ang tunay. Nililang lang kayo. Ngunit walang naniwala. Ang kumukulong langis ay ang kanilang katibayan. Isang hatol na hindi na mababago. Ang kaligtasang kanilang inasam, ang nayon ng San Roque, ay naging kanilang korte, hukom, at berdugo. At sa mga matangam nga taong dapat sanay kanilang magiging kanlungan, sila ay hindi mga biktima, kundi mga halimaw na dapat lipulin. Ang sigaw ni Lolo Karding ay parang isang kidlat na gumising sa natutulok na galit ng mga taga-nayon. Ang pag-alinlangan sa kanilang nga mata ay napalitan ng tiyak na pagkamuhi. Ang kumukulong lana ang naging pinal na hatol. Para sa kanila, ang grupo ni kapatid na Maria ay hindi na mataong nangangailangan ng tulong, kundi masalot na kailangang puksain. Sugurin sila, sigaw ng isang lalaki, at ang buong utong ng gata ay gumalaw na parang isang katawan umaatake. Ang hangin ay napuno nga sigaw at banta. May mga nahagis ng bato. Ang iba ay sumugod dala ang kanilang nga ita at sibat. Ang eksena ay naging isang magulong bangungot. Sa likod ko, sigaw ni Leo, itinutulak sina Maria, Miguel, at Marco palayo sa mga umaatake. Ginamit niya ang kanyang katawan bilang panangga. Isang bato ang tumama sa kanyang balikat, ngunit hindi niya ito ininda. Ang kanyang isip ay naghahanap ng paraan para makatakas. Lolo, pakiusap, makinig kayo. Pilit niyang sigaw, ngunit ang kanyang boses ay tila isang pabulong na lang sa gitna ng ingay. Nakita ni Lolo Karding ang pagtatanggong kanyang apo sa mga aswang. Ang sakit at pakadismaya sa mukha ngang matanda ay mabilis na napalitan ng matigas na desisyon. Leo, kung pinipili mong kumampi sa kanila, isa ka na rin kawe. Ang kulo na sigaw ng kanyang lolo. Ang masalitang iyon ay tumusok sa puso ni Leo na parang isang punyal. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang kanyang pamilya, ang kanyang tahanan, ang kanyang pakatao sa nayong iyon. Ngunit nang makita niya ang takot sa mga mata ni Miguel,
at ang determinasyon sa mukha ni kapatid na Maria, alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Itinulak niya ng buong lakas ang dalawang lalaking humaharang sa kanilang daan. Lumikang isang maliit na siwang sa pader na mataw. Dun, sa makitit na daan sa likod ng mga bahay. Takbo, sigaw niya. Unang tumakbo si Maria, hila-hila si Miguel. Sumunod si Marco na halos madapa-dapa sa takot. Hinuli ni Leo ang grupo. Iwinawas-iwas ang kanyang ita hindi para manakit, kundi para itaboy ang sinumang susubukang lumapit. Ang kanilang pagtakas ay desperado. Dinadaanan nila ang ngabakuran, tinatalon ang mababang bakot. Ang masigaw nga taga na yon ay sumusunod sa kanila. Isang alon ng galit na humahabol sa kanilang ngalikuran. Matraidor? Mahalimaw! Hindi kayo makakatakas! Nakarating sila sa dulo na yon, sa bakot na kawayan na nagsisilbing hangganan nito. Ginamit ni Leo ang kanyang itak upang putulin ang malubit na, nagduduktong sa makawayan, lumikang isang butas na sapat para makalusot sila. Isa-isa silang dumaan, pabalik sa lugar na minsan na nilang tinakasan, ang gubat. Hindi sila tumigil sa pagtakbo. Pumasok sila ng mas malalim sa kasukalan, kung saan ang mga sigaw ng mga taga-nayon ay unti-unti nang humihina, hanggang sa ang tanging naririnig na lang nila ay ang sarili nilang pahinga at ang mabilis na tibok ng kanilang mapuso nang sigurado na silang hindi na sila sinusundan. Bumaksak sila sa lupa, pagod, sugatan, at talunan. Sa isang maliit na sapa, hinugasan nila ang kanilang magalos at putik. Walang nagsasalita. Ang bigat ng manangyari ay tila isang kumot na bumalot sa kanilang lahat. Ang kaligtasang inakala nilang matatakpuan sa San Roque ay naging isang mas masahol na bangungot. Sila ngayon ay matakas, maitinuturing na kaawe ng nag-iisang sibilisasyon sa lugar na iyon. Sa wakas, binasa ni kapatid na Maria ang katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina, punong hindi makapaniwalang sakit. Ang madreng dumating kagabi. Panimula niya, si Aling Sela iyon. Tumingin sa kanya ang lahat. Ang aking abito, pagpapatuloy niya. Habang kinakapa ang kanyang bek, noong nasa bahay tayo ni Aling Sela, napansin kong magulo ang manggagamit ko. Akala ko ay dahil lang sa paatake ng sikbin. Ngayon ko lang naalala, nawawala ang isang malinis na set ng aking damit pang madre. Kinuha niya iyon, ginamit niya ang aking anyo, ang aking pakatao, para linlangin sila. Ang pagsasakatuparan ng katotohanan ay isang malagim na revelasyon. Ang babaeng nagligtas sa kanila mula sa kamatayan ay siya ring nagplano ng kanilang kapahamakan sa pinakatusong paraan. Siya ang nakayos ng lahat. Iniligtas niya sila para makuha ang kanilang tiwala. Itinago niya sila sa kanyang bahay para bigyan siyang oras na mauna sa nayon. At ninakaw niya ang pagkatao ni Maria para gawin silang makontrabida sa sarili nilang kwento. Pero bakit kumulo ang lana? Naguguluhang tanong ni Marco. Tao naman tayo, hindi ba? Tumingin sa kanya si Leo. Ang kanyang mata ay madilim sa galit. Ang lana ay sagrado sa amin. Hindi iyon basta-basta kumukulo. Mayroon siyang ginawa. O mayroon siyang alam tungkol sa atin na hindi natin alam. Ang babaeng iyon, si Aling Sela. Hindi lang siya isang ordinaryong sinungaling. Isa siyang mangkukulam. O marahil mas masahol pa. Napahagulgol si Marco. Kasalanan ko ito. Sabi niya sa pagitan ng gahikbi. Kung hindi lang kami napunta dito para sa flock namin. Kung hindi lang kami nahukay sa ipinagbabawal na lugar. Hindi sana mangyayari ito. Ang kanyang masalita ay tila walang kabuluhan sa ngayon. Ngunit ito ay isang piraso ng palaisipan na hindi pa nila naiintindihan ang kahalagahan. Tumayo si Leo at sinuntok ang isang puno. Wala na tayong babalikan. Sabi niya, ang kanyang boses ay punong pahit. Para sa kanila, tayo ang halimaw. Ang aking sariling lolo, gusto niya akong patayin. Umupo siya. Ang kanyang mukha ay nakasupsop sa kanyang palat. Ang lalaking kanina lang ay matapang na nagtanggol sa kanila ay ngayon ay isang taong nawala ng lahat. Nilapitan ni kapatid na Maria si Leo at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Hindi tayo ang halimaw? Leo? Sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatak at hindi tayo susuko. Kung si Aling Sela ay may masamang plano, haharapin natin siya. Kung ang iyong lolo at ang buong nayon ay nalinlang,
Gagawa tayo ang paraan para ipakita sa kanila ang katotohanan. Sa gitnang kagubatan, na ngayon ay ang kanilang tanging kanlungan, ang apat na itinaboy ay naksimulang makbago. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng determinasyon. Ang pakalito ay naging nag-isang layunin, hindi na sila mga biktima na tumatakas. Sila na ngayon ang taong hahanap ng hustisya. Ang kanilang kaaway ay hindi na lang ang sigbin na naktatago sa dilim kundi pati na rin ang isang tusong kalaban na naktatago sa likod ng isang mapakalingang mukha. Isang kalaban na nagngangalang Aling Sala. Ang gubat na dati pamilyar kay Leo ay tila naging isang dayuhang lugar. Bawat puno ay tila may mamatang nakmamasit at bawat anino ay tila may itinatagong panganib. Matapos ang galit at pakabigla, ang nanek sa kanila ngayon ay isang malamig at mabigat na pag-ingat. Kailangan nilang magtago, kailangan nilang magplano, kailangan nilang mabuhay. May alam akong isang lumang kuweba malapit sa talon, sabi ni Leo. Binabasak ang katahimikan. Doon muna tayo magpalipas ng gabi. Ligtas doon at mahirap hanapin. Walang tumutol. Ang kanilang tiwala ngayon ay na kay Leo na lamang. Siya na lang ang natitira nilang koneksyon sa mundong ito na biglang naging napakabanyaga. Sinimula nila ang isa na namang paglalakbay. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabagal ang kanilang nga kilos, mas alerto ang kanilang nga pandama. Sa kanilang paglalakad, napansin nilang nagiba ang itsurang gubat. Ang nga puno ay mas baluktot at tila may sakit, ang mabaging ay mas makapal na tila mga bitak, at ang hangin ay mas malamig. Tila isang invisible na linya ang kanilang tinawit, papasok sa isang lugar na may ibang kapangyarihan ang nagahari. Sa gitna ng kakaibang bahagi ng gubat na ito, natanaw ni Miguel ang isang bagay. Ano po iyon? Turo niya. Sa di kalayuan. Halos natatabunan ng mabaging at halaman, nakatayo ang isang maliit na kubo. Ito ay mukhang abandonado na ng maraming dekada. Ang bubong na pawit ay may mabutas na, at ang madingding na kawayan ay marupok at kulay abo na. Tila isang malakas na ihip lang ng hangin ay kaya na itong igupo. Ngunit habang sila ay papalapit, isang amoy ang sumalubong sa kanila. Isang amoy na pamilyar na sa kanila mula sa bangkay ng sigbin. Ang matamis-tamis na amoy ng mabulok na laman. Hinaluan ng metalikong anghit ng lumang dugo. Huwag tayong tumuloy, nanginginig na sabi ni Marco. Masama ang pakiramdam ko sa lugar na ito. Kailangan nating malaman, matigas na sabi ni Leo. Ang galit sa kanyang puso ay mas matimbang na kaysa sa takot. Kung may kinalaman ito sa kanya, kailangan nating makita. Maingat silang lumapit. Ang pintong kubo ay bahagyang nakaawang. Sa bawat hakbang, lalong tumitindi ang mabahong amoy. Itinulak ni Leo ang pinto at isang mahabang langit-ngit ang pumunit sa katahimikan. Ang kanilang mamata ay dahan-dahang sinanay, ang sarili sa dilim salop. Ang kubo ay mas maliit pa sa kanilang inakala. Ang sahig ay lupa lamang at ang loop ay puno nga sapot ng gagamba. Ngunit hindi ang dumi at kalumaan ng lugar ang nakakuha ng kanilang pansin. Sa isang sulok, may isang bunton ng magamit na halatang hindi nabibilang doon. Sa unang tingin, mukha lang itong basura, ngunit lumapit si kapatid na Maria. May isang pamilyar na kulay siyang nakita. Hinila niya ang isang piraso ng tela. Ang kanyang hininga ay napigil. Ito ang kanyang abito. Ang parehong set na nawawala. Mayos itong nakatupi sa ibabaw ng bunton na parabang isang tropeo. Ang damit ko, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pangingilabot. Dito niya dinala. Si Aling Sala. Ito ang kanyang taguan. Ang kanilang mamata ay nagsimulang suriin ang iba pang magamit. May nga lumang damit, magamit sa kusina na mukhang ninakaw. At isang pamilyar na bagay para kay Marco. Isang strap ng backpack na may logo ng isang kilalang brand. Ang parehong backpack na suot ng kaibigan niyang si Jen. Napaluhot si Marco. Hindi makapagsalita. Habang ang maluha ay dumadaloy sa kanyang mapisngi. Ang kanilang pagdududa ay kumpirmado na. Ang lugar na ito ay hindi lang taguan. Isa itong pugat. Ang pugat ng halimaw. Ngunit ang pinakamasaklap na revelasyon ay naghihintay pa. Sa pinakamadilim na sulok ng kubo, may isang malaking bagay na natatakpan ng maruming sako. Dito nanggagaling ang pinakamatinding amoy. Ang mga langaw ay masayang nagpipiesta dito. Nakatinginan sina Leo at Maria. Alam nila kung ano ang kailangan nilang gawin,
Gaano man ito kasakit, gamit ang dulo ng kanyang itak, dahan-dahang itinaas ni Leo ang sako. Ang tanawing bumungat sa kanila ay isang imahe mula sa impyerno. Ang ulong kanyang kalabaw, nakahiwalay sa katawan nito. Ang mamata nito ay dilat at punong nguling sandaling ng takot at pagkalito. Sa tabi nito, ang katawan ng hayop ay walang awang pinagpiraso. Ang ngalaman ay malinis na hiniwa mula sa mga buto, na parabang ginawa ngang isang bihasang makakarne. Ang puso at atay ay maingat na inilagay sa isang malaking palanggana. Naramdaman ni Leo ang paakyat na asido sa kanyang lalamunan. Ang kalabaw na iyon ay hindi lang isang hayop para sa kanila. Ito ay bahagi ng kanilang pamilya, katulong nila sa pagsasaka, isang mabait at maamong nilalang. At ngayon, ito ay naging pagkain lamang para sa isang demonyo. Ang galit ni Leo ay sumabog. "Hayop ka! Sala!" sigaw niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay basak at puno ng sakit. "Papatayin kita!" Hinilas siya ni kapatid na Maria palayo sa nakaririmarim na tanawin. "Umalis na tayo dito, Leo." "Ngayon na," sabi niya. Ang kanyang sariling boses ay nanginginig. Napagtanto nila ang buong katotohanan. Ang kubo na ito, na mukhang abandonado sa labas, ay ang sikretong lungga ni Aling Sla. Dito niya itinatago ang nga bagay na kanyang ninanakaw. Dito niya dinadala ang kanyang nga biktima. Dito siya nagiging isang halimaw. Ang malinis at makintap na bahay na walang bintana ay ang kanyang panlabas na anyo, ang kanyang maskara. Ito, ang marumi at mabahong kubo na ito, ang kanyang tunay na pagkatao. Sila ay nasa pusong teritoryo ng kanilang kawe. Ang bawat segundo na manatili sila dito ay isang panganib. Hindi nila alam kung kailan ito babalik. Bigla, isang tunok mula sa labas ang nagpatigil sa kanila. Ang tunong ng nababasak na sanga. Nakatinginan sila. Ang kanilang nga mata ay nanlalaki sa takot. Pabalik na ba siya? Walang pag-alinlangan. Sabay-sabay silang kumilos. Dahan-ahan silang umatras papalabas ng kubo. At nang ang kanilang nga pa ay tumama na sa lupa sa labas, tumakbo sila. Tumakbo sila ng walang lingon-lingon, palayo sa kubo nga bangungot. Ang amoy ng kamatayan ay tila nakakapit sa kanilang nga damit, at ang nga imahe ng kanilang nakita ay nakatatak na sa kanilang nga isipan. Ang ninakaw na abito, ang strap ng backpack, at higit sa lahat, ang nga walang buhay na matang kalabaw. Hindi na sila tumatakas mula sa isang hindi kilalang panganib. Alam na nila ngayon kung ano ang kanilang kalaban. Isang halimaw na nagbabalat kayong isang matandang babae. Isang demonyong may kakayahang makpano at manlinlang. At sa kanilang pagtakbo, isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanilang nga puso. Hindi na ito tungkol sa paglilinis ng kanilang pangalan. Ito ay tungkol na sa paghahanap ng hustisya. Ito ay tungkol na sa paglipol sa kasamaang nakukubli sa gubat na iyon. Matapos ang kanilang nakakakilabot na pagtuklas sa kubo, ang grupo ay nagtago sa mas liblib na bahaging gubat. Sila ay nasa isang desperadong sitwasyon. Ang kanilang makauwi ay hindi lang nga halimaw sa dilim, kundi pati na rin ang mataong dapat sanay kanilang kakampi. Ang gutom at pagod ay unti-unti nang nanunot sa kanilang mabuto. Anong gagawin natin ngayon? Basak ni Marco sa katahimikan. Ang kanyang boses ay halos paanas. Wala tayong pagkain. Wala tayong matutulugan. Hinahabol tayo ng lahat. Tumayo si kapatid na Maria. Ang kanyang mukha, bagamat pagod, ay nagpapakitang isang bagong uri ng determinasyon. Mayroon tayong isang kalamangan, sabi niya. Alam natin kung saan siya nakatira. Tumingin sa kanya si Leo. Hindi makapaniwala. At ano ang plano mo, kapatid? Kakatukin natin ang kanyang pinto? At magmamakawa? Papatay niya tayo bago pa man tayo makalapit. Hindi. Sagot ni Maria. Hindi tayo magmamakaawa. Hindi rin tayo makikipag-away. Masyado siyang malakas. Ngunit kailangan nating malaman ang kanyang kahinaan. Ang lahat ng nilalang ay may kahinaan. Nakita natin ang kanyang pugat. Ngayon, kailangan nating pakmasdan ang kanyang tahanan. Ang plano ay mapanganib, halos isang pagpapakamatay. Ngunit sa kanilang kalagayan, ang pananatili sa gubat ng walang ginagawa ay tiyak ding kamatayan. Ang kanilang desperasyon ay nagbigay sa kanilang kakaibang tapang. Nahintay sila hanggang sa muling magsimulang lumubog ang araw. Sa ilalim ng kulay kahel na liwanan ng dapitapon,
maingat nilang tinaha ang daan pabalik sa bahay ni Aling Sla. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-ingat. Ang bahay na walang bintana ay tila mas nakakatakot ngayon. Alam na nila kung anong uri ngang kasamaan ang nakukubli sa loob nito. Ito ay hindi isang bahay. Isa itong libingan na naghihintay ng gabiktima. Naktago sila sa likod ng malalaking puno. Sapat ang layo para hindi mapansin ngunit sapat ang lapit para makapagmasid. Habang ang kadiliman ay tuluyan nang bumabalot sa gubat, isang anyo ang kanilang natanaw na papalapit sa bahay. Nagulat sila, lalo na si Leo. Ang lalaking papalapit ay ang kanyang lolo Karding. Si Lolo! Bulong ni Leo. Anong ginagawa niya dito? Hinawakan ni Maria ang kanyang braso para pigilan siyang gumawa ng anumang padalos-dalos na kilos. Hindi iyan ang iyong lolo, Leo. Tandaan mo? Paalala niya. Ang Peking Karding ay kumatok sa pinto, hindi sa ordinaryong paraan, kundi sa isang tiyak na ritmo, dalawang mabilis na katok, isang paghinto, at isang huling malakas na katok. Bumukas ang pinto at pumasok ang huwat na Karding. Isinara ni Sela ang pinto at muli, ang bahay ay naging isang selyadong kahon. Ngunit sa pakakataong ito, dahil sa kanilang pag-ingat, nakahanap si Leo ng isang malit na siwang sa pagitan ng matablangang dingding, malapit sa lupa. Sapat lamang ito para marinig ang mausapan sa loob kung sila ay didikit ng husto. Dahan-dahan silang gumapang palapit. Ang unang boses na kanilang narinig ay ang boses ng Peking Karding puno ng pagmamayabang. Tagumpay ang plano, Sela, sabi nito. Naniwala ang buong nayon. Itinaboy nila ang madre at ang kanyang makasama na parang maasong ulol. Ang apo ko mismo ang tumalikot sa kanila. Ang galing kong umarte, hindi ba? Isang mahinang tawa ang narinig nila mula kay Sla. Magaling kang ang umarte, Goryo, sagot ni Sla. At sa pagbanggit ng pangalang iyon, nanigas si Leo. Hindi Karding ang tawag niya, kundi Goryo. Pero huwag kang masyadong magdiwang. Ang mahalaga ay ang matandang Karding. Nagsalita na ba siya? Umupo ang Peking Karding. Narinig nila ang pag-alok ng bangkito. Ang tigas ng ulo ng matandang iyon. Sagot ng huwat. 2 taon na siyang panauhin sa ilalim ng aking bodega. 2 taon na siyang hindi nakakakitang liwanag. Pero hindi pa rin nagsasalita, ngunit malapit na. Nakikita ko na sa kanyang mata. Malapit na siyang bumigay. At kapag nangyari iyon, sasabihin din niya sa atin kung saan itinago ng mga ngaso ang ginintuang martilyo. Ang masalitang iyon ay tumama kay Leo na parang isang malakas na suntok. Ang kanyang tunay na lolo. Buhay pa. Ngunit isang bilanggo, 2 taon. Napuno ng naapoy na galit ang kanyang mamata. At kinailangan siyang hawakan ni Maria at Marco para hindi siya sumugot. Ang boses naman ni Sla ay naging puno ng pakasabik at pagkayamot. 2 taon na akong nagtitiis sa sumpang ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas matinis na ngayon. 2 taon na akong hindi makalakad sa ilalim ng sikat ng araw. Sawang-sawa na akong maging isang nilalang ng gabi. Kailangan ko ang martilyong iyon, Goryo. Iyon lang ang makakasira. Sa banal na bagay na ginamit nila para ikulong ang aking anino. At makukuha natin iyon. Pagpapakalma ng Peking Karding. Konting tiis na lang. Ang mahalaga ay wala nang sagabal. Ang paring dapat sana'y darating para sa ritual ay hindi na makakarating dahil sa babalang Peking Madre. Ang taga na yon ay nasa panik natin. At ang matunay na kawe ay tumatakbo na ngayon sa gubat na ito. Matakas na walang pupuntahan. Ang buong plano ay malinaw na ngayon sa kanila. Isang konspirasyon na 2 taon nang isinasagawa. Isang impostor na pumalit sa isang pinuno. Isang malakas na aswang na nagtatago sa likod ng isang anyo ng matandang babae. Isang bilanggong ng sarili niyang sumpa. At sila, sa kanilang kawalang muwang, ay pumasok mismo sa gitna ng kanilang masalimuot na laro. Ang pag-usap sa loob ay nagpatuloy. Tinatalakay ang kanilang masusunod na hakbang. Ngunit hindi na nakikinig ang grupo. Ang kanilang maisip ay abala sa pagproseso ng lahat ng kanilang narinig. Ang lana ay kumulo hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa aswang na nagpapanggap na lolo Karding na siyang may hawa nito. Ang pagiging maylap ni Aling Sla sa umaga. Ang bahay na walang bintana. Ang lahat ng pirasong palaisipan ay nakabit-kabit na. Bumubuong ang isang larawan ng kasamaang mas malalim at mas matagal na nilang inaakala.
Nang lumabas ang pekeng karding mula sa bahay at naglaho sa dilim, nanatili silang nakatago, hindi makagalaw. Ang kanilang misyon ay biglang nagbago. Hindi na ito tungkol sa pagtakas lamang. Ito ay tungkol na sa pagliligtas. Kailangan nilang iligtas ang tunay na lolo karding. Kailangan nilang pigilan ang dalawang halimaw na mahanap ang ginintuang martilyo. Sila, ang apat na itinaboy at tinatakan bilang maaswang, ang naging huling pag-asang ang nayon ng San Roque, isang pag-asang hindi man lang alam ng nayon na kailangan nila. Ang gabi ay muling bumaksak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang takot ang dala nito, kundi isang mapanganib na layunin. Ang gabi ay muling bumagsak sa kanila, mas madilim at mas mabigat kaysa sa dati. Ang mga revelasyong kanilang narinig ay tilam nga tanikalang gumapos sa kanilang maisipan, pumipigil sa kanila na makapag-isip ng mayos. Sila ay nanatiling nakatago sa gilid ng gubat. Pinakmamasdan ang bahay ni sila na tila isang itim na butas sa gitnang kadiliman, isang lugar na humihigop ng lahat ng liwanag at pag-asa. Sa loob ng kanilang munting grupo, isang bagong tensyon ang nabuo. Si Marco ay hindi mapakali, pabalik-balik sa paglalakat, kinakain ng kanyang konsensya. Si Leo ay nakaupo lamang, nakasandal sa isang puno, ang kanyang nga mata ay nakatitik sa kawalan, ngunit ang kanyang nga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Si Miguel ay nakatulog na sa pagot, ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ni kapatid na Maria, na siyang nananatiling pinakakalmado sa kanilang lahat, bagamat sa loob niya ay isang digmaan ng pananampalataya at pagdududa ang nagaganap, ang kanilang tahimik na paghihintay ay biglang nagambala. Muli nilang nakita ang anyo ng pekeng karding, si Goryo, na pabalik sa bahay ni Sala. Bumalik siya, bulong ni Marco. Ano pa ang kailangan niya? Muli silang gumapang palapit sa siwang, ang kanilang nga puso ay kumakabog. Narinig nilang muli ang kakaibang ritmo ng katok at ang pagbukas ang pinto. Ang pausap ay nagsimula kaagad, ngunit sa pagkakataong ito, ang boses ni Sla ay punong pakayamot. Ano na naman? Akala ko ba itapos na tayo? May nakalimutan lang ako, sagot ni Goryo. At may isang bagay na bumabagabak sa akin. Ang mataga-siyudad na iyon, paano sila napunta sa lugar na ito? Ang gubat ay hindi basta-basta pinapasok na madayuhan. Tila isang himala ang kanilang pagdating, isang himala na pabor sa atin, isang sandaling katahimikan ang namayani. Pagkatapos, narinig nila ang mahinang tawa ni Sela, isang tawang nakakakilabot, walang himala. Goryo, sabi ni Sela, ito ay tadhanang matagal ko nang hinihintay. At ang nagdala sa kanila dito ay hindi pagkakataon, kundi ang kasakiman at katangahan ng lahi nila. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Goryo. Ang ma-vlogger na iyon, paglilinaw ni Sela. Ang kanyang boses ay may halong pakasuklam. Hindi lang sila naligaw. Sila ay may hinahanap. Isang kayamanan. Ayon sa lumang mapa na kanilang dala. At sa kanilang walang habas na pahukay malapit sa bangin ng mga anino. Mayroon silang nasira. Biglang naging interesado si Goryo. At ano ang kanilang nasira? Dito. Ang boses ni Sela ay naging halos isang pabulong, punong reverence at galak. Isang sinaw ng bato. Isang batong itim na hugis pangil ng hayop. Ang bato ng anino. Narinig nila ang pahinga ng malalim ni Goryo. Ang bato! Ibig sabihin, putol ni Sela. Salok ng batong iyon, salok ng maraming dekada, ay nakakulong ang anino ng aking anak. Ang kanyang lakas, ang kanyang tunay na dugo, isang sumpa na ginawang mga ngasonon, para supilin ang kanyang lahi at gawin siyang isang ordinaryong tao. Ngunit nang basaging ng mahangal na iyon ang bato, ang anino ay nakalaya. At ang isang aninong malaya ay palaging hahanapin ang kanyang katawan. Sa labas, sa kadiliman, ang mundo ni Marco ay gumuho. Ang batong hugis pangil, naalala niya iyon, ang kanyang kaibigang si Kevin ang nakakita nun. Akala nila ay isang kakaibang mineral. Si Kevin mismo ang pumukpok doon gamit ang isang martilyo, umaasang may ginto sa loop. Ang tanging lumabas ay isang itim na usok na mabilis na naglaho. At pagkatapos nun, nagsimula ang masigaw. Sa loop, nakpatuloy si Sela. Ang kanyang boses ngayon ay may halo ng pananabik ng isang ina at ng lamig ng isang mandaragit. Ang aking si Miguel, ang aking maliit na Miguel, ang paglalagay sa kanya sa kumbento ang pinakamatalinong bagay na nagawa ko. Dun.
Siya'y ligtas. Doon, walang sinuman ang maghihinala. Walang sinuman ang mag-aakala na ang isang inosenteng sakristan na naglilingkod sa Diyos ay may dugong sigbin na nanalalaytay sa kanyang gaugat. Napatingin si kapatid na Maria sa natutulok na bata sa kanyang tabi. Ang mukha ni Miguel ay payapa, ang kanyang pahinga ay marahan. Paano? Paanong ang batang ito na kanyang inalagaan, tinuruan ng madasal, ay anak ng isang halimaw at isa ring halimaw? Habang ang kanyang anino ay nakakulong, ang kanyang pagkatao ay nanatiling tulok, paliwanag ni Sala. Ngunit ngayon na ito ay malaya na. Ang anino ay naglalakbay, bumabalik sa pinanggalingan nito. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nitong ginigising ang natutulok na dugo, ang kanyang lakas ay babalik. Kaya pala sabi ni Goryeo, na tila ngayon ay naiintindihan na ang lahat. Kaya pala ang pagdating nila ay tamang-tama. Hindi ito pagkakataon. Hindi, sabi ni Sala, ito ay isang senyales. Nang makalaya ang anino, naramdaman ko ito. Naramdaman ko ang paglapit ng aking anak sa aking teritoryo. Kaya't nahanda ako. Inabangan ko sila. Ang pag-atakeng alaga kong sikbin ay hindi para patayin sila kundi para bigyan akong dahilan. Isang dahilan para iligtas sila, para makuha ang kanilang tiwala, at higit sa lahat, para mapalapit sa aking anak nang hindi niya namamalayan. Ang buong katotohanan, sa lahat ng kasuklam-suklam nitong detalye, ay nasa harapan na nila. Sila ay mga piyesa lamang sa isang masalimot na laro ng chess na si Sala ang nag-iisang manlalaro. Ang kanilang paglalakbay, ang kanilang misyon, ang kanilang nga buhay, ay pawang mga instrumento lamang para sa muling pagsasama ng isang maginang halimaw. Ang huling piraso ng palisipan ay nailagay na, at ito ang pinakamasakit sa lahat. Ang kanilang grupo ay hindi lang hinahabol ng mga kaawe. Ang isa sa kanila, ang pinaka-inosente sa kanilang lahat, ay ang susi sa lahat ng ito. Si Miguel ay hindi lang isang biktima. Siya ang premyo. Siya ang ticking time bomb na hindi nila alam ay kasama pala nila sa simula't simula pa. Narinig nilang umalis na si Goryeo. Ngunit sila ay nanatili sa kanilang pwesto. Hindi makagalaw. Binibinging ang katotohanang mas malakas pa sa anumang sigaw. Tumingin si kapatid na Maria sa natutulog na si Miguel at sa unang pagkakataon, ang kanyang puso ay napunong isang uringang takot na hindi pa niya naramdaman dati. Hindi ito takot mula sa halimaw, kundi takot para sa isang batang naliligaw, isang kaluluwang nasa gitna ng liwanag at dilim, at sa kanyang isipan, isang tanong ang umalingaw-ngaw. Ano ang dapat niyang gawin sa anak ng kanyang kaway? Ang bigat ng katotohanan ay tila isang malaking bato na pumipitpit sa kanilang nga dibdib. Si Miguel, ang inosenteng bata, ang anak ng kadiliman. Si Carding, ang haligi ng nayon, ay isang impostor. At si Sela, ang babaeng nagligtas sa kanila, ang reynang lahat ng kasamaang ito. Sa gitna ng kanyang galit at pagdadalamhati, hindi napigilan ni Leo na masipa ang isang bato sa kanyang paanan. Ang mali na tunog na nilikha nito ay tila isang malakas na kulok sa nakabibinging katahimikan ng gabi. Bigla, ang usapan sa loob ng bahay ay tumigil. Isang sandaling katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan, narinig nila ang langit-ngit ng pinto. Bumukas ito, at sa liwanag na nakmumula sa malampara sa loob, nakita nila ang silweta ni Aling Sala. Hindi siya lumingon sa kaliwa o kanan. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitik sa pwesto kung saan sila nagtatago. Matagal na kayong nakikinig diyan, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may laming ng isang puntot. Lumabas na kayo. Pagod na akong maglaro. Walang sinuman ang gumalaw. Ngunit sa kanilang likuran, lumabas si Goryeo, ang huwat na Carding, may hawak na isang mahaba at kumikinang na itak. Ang kanyang mukha ay may isang malupit na ngiti. Sila ay napalibutan na. Walang nang nagawa ang grupo kundi ang dahan-dahang tumayo at lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. Sa liwanag ng buwan, ang dalawang grupo ay nakaharap. Sa isang panik, ang tatlong despradong tao. Sa kabila, ang dalawang makapangyarihang nilalang ng gabi. Nasaan ang tunay na Lolo Carding? Impostor? Unang nagsalita si Leo, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sagot! Ngumisilang si Goryeo. Ang iyong lolo ay nakpapahinga.
Isang mahabang pamamahinga. Tumingin naman si kapatid na Maria kay Sela. Ang kanyang puso ay punong sakit. Bakit, Sela? Matapos mo kaming iligtas, ito ang gagawin mo sa amin? Ginamit mo kami. Ang paglilitas sa inyo ay isang pangangailangan, hindi isang kabutihan. Malamig na sagot ni Sela. At ngayon, ang aking pangangailangan ay ang aking anak. Oras na para umuwi siya. Ang kanyang mamata ay lumampas kina Leo at Marco at tumitik ng diretso kay Miguel na nagtatago sa likod ni Maria. Ang bata ay nanginginig, hindi maintindihan ang nangyayari. Miguel, tawag ni Sela. Ang kanyang boses ay biglang naging malambing, tila isang awit. Anak, halika sa iyong ina. Huwag kang lalapit sa kanya. Miguel! Sigaw ni Maria. Hinaharangan ang bata. Isa siyang halimaw. Ang mukha ni Sela ay biglang nagiba. Ang lambing ay napalitan ng bagsik. Paano mo ako magagawang pagintayin, anak? Sabi niya. At nagsimula siyang bumikas ng masalita sa isang wikang hindi galing sa mundo ng matao. Ang masalita ay magaspang at gutural. At tila ang hangin mismo ay yumuyuko sa kapangyarihan nito. Biglang napasigaw si Miguel. Napahawak siya sa kanyang ulo. Na parabang may isang bagay na pumipilit pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang mamata ay nagsimulang magibang ang kulay. Mula sa inosenteng itim. Ito ay dahan-dahang nakaroon ng bahit ng pula. Miguel! Labanan mo! Magdasal ka! Sigaw ni Maria. Niyayakap ang bata. Pilit na ipinagdarasal ang ama namin. Ngunit ang kanyang nga salita ay tila walang kapangyarihan laban sa sinaunang sumpa. Hindi mo na siya pag-ari, madre, sabi ni Sela. Habang lalong lumalakas ang kanyang pagbikas, ang makuko ni Miguel ay nagsimulang humaba at tumalim. Ang kanyang nga buto ay tila gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Sumisigaw siya sa sakit at pagkalito. Ang kanyang nga sigaw ay unti-unting nagiging isang ungol. Ina, isang salita ang kumawala sa kanyang bibig, ngunit hindi na ito ang boses ng isang bata. Ito ay boses ng isang bagay na mas matanda at mas mapanganib. Sa isang huling, malakas na sigaw, itinula ni Miguel si Maria palayo. Bumaksa ang madre sa lupa. Tumayo si Miguel, ngunit hindi na siya ang batang kanilang kilala. Ang kanyang nga mata ay ganap ng pula at ang kanyang muka ay may ekspresyon ng isang mailap na hayop. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Sela at tumayo sa tabi nito na parabang isang sundalong nagulat sa kanyang general. Ito ang naging hudyat, tapusin na sila, utos ni Sela. Sa isang iglap, sumugot si Gorio, ang kanyang itak ay nakataas, diretso ang patungo kay Leo, ngunit si Leo ay handa na. Ang sakit at galit ay nakbigay sa kanya ng isang kakaibang kalinawan. Sinalubong niya ang atake ni Gorio hindi ng takot, kundi ngang purong determinasyon. Ginamit niya ang nga aral na itinuro sa kanya ng kanyang tunay na lolo, makilos at galaw na para sa pagtugis ng mahalimaw. Umiwas siya sa unang tagpas, dumapa sa pangalawa, at ginamit ang pagkakataon para saksakin ang binti ni Gorio gamit ang sarili niyang itak. Umigik sa sakit ang impostor. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi pangkaraniwan. Binalewala niya ang sugat at muling sumugot ng may mas matinding baksik. Habang naglalaban ang dalawa, hinarap naman ni Sela sina Maria at Marco. Si Marco, sa kabila ng takot, ay dumampot ng isang malaking bato at inihagis ito kay Sela. Ngunit sa isang mabilis na kilos ng kamay, sinalag ito ni Sela na parabang isalang itong maliit na papel. Lumipat ang bato pabalik kay Marco at tumama sa kanyang dibdib, nagpatumba sa kanya. Tanging si kapatid na Maria na lang ang nakatayo. Itinaas niya ang kanyang rosaryo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lumayo ka demonyo, sigaw niya. Ang krus sa dulo ng rosaryo ay nagliwanak ng bahagya at si Sela ay umatras, na parabang napaso. Ngunit ito ay panandalian lamang. Ang iyong Diyos ay walang kapangyarihan dito. Madre, sabi ni Sela, at sa isang kisap mata, siya ay nasa harap na ni Maria. Ang kanyang mamahabang kuko ay ilang pulgada na lang mula sa lalamunan ng madre. Ngunit bago pa niya may sagawa ang kanyang balak, isang maliit na anyo ang sumunggap sa kanyang binti. Si Miguel. Ang batang halimaw ay umatake, hindi kay Maria, kundi sa sarili nitong ina. Ngunit hindi ito isang paktulong. Ang kanyang nga mata ay puno ng pakalito
At ang kanyang nga atake ay walang direksyon, na parabang ang dalawang panik sa loob niya ay naglalaban. Ang eksena ay naging isang desperadong sayang kamatayan. Si Leo at Goryo ay nakpapalitang ng manakamamatay na hiwa. Si Sela ay pilit na tinatanggal ang kanyang sariling anak na kumakagat at kumakalmot sa kanya. At si kapatid na Maria, kasama si Marco na ngayon ay bahagyang nakabangon, ay naghahanap ng anumang paraan para makalamang. Ngunit sila ay natatalo. Ang lakas ng mga aswang ay hindi mapapantayan. Sa isang malakas na sipa, itinapon ni Goryo si Leo sa isang puno. Nawalan ng malay ang binata. Sa wakas, nasupil ni Sela si Miguel, hinawakan ito sa lig at inihagis sa isang tabi. Ang bata ay bumaksak at hindi na gumalaw. Ngayon, ang atensyon ng dalawang halimaw ay na kina Maria at Marco na lamang. Dahan-dahan silang lumapit, ang kanilang nga mata ay nagliliyap sa tagumpay. Katapusan na ninyo, sabi ni Sela. Habang dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay, ang kanyang nga kuko ay handa ng pumunit. Ang pag-asa ay tuluyan ng naglaho. Ang kadiliman sa loob na bahay ni Sela ay tila mas siksik mas mabigat. Ang amoy ngam na pinatuyong halaman at lumang kahoy ay nanunuot sa kanilang mailong. Si Leo at Marco ay walang malay na nakahandusay sa sahig, habang si kapatid na Maria ay pilit na pinapanatili ang kanyang ulirat. Ang sakit mula sa kanyang masugat ay tila malilit na apoy na gumagapang sa kanyang katawan. Sa ibabaw nila, nakatayo sina Sela at Goryo. Ang kanilang maanyo ay tila mga demonyong nagagalak sa kanilang tagumpay. Isang madre, isang mangangaso, at isang hangal na taga-siyudad, sabi ni Goryo, habang nilalaro ang dulo ng kanyang ita sa pisngi ni Leo. Isang magandang piging. Hindi pa, sabi ni Sela. Ang kanyang nga mata ay nakatitik kay Maria. Mayroon pa siyang huling silbi sa atin. Ang ginintuang martilyo. Alam kong may nalalaman ang simbahan tungkol dito. Magsalita ka, madre. At gagawin ko mabilis ang iyong kamatayan. Sa kabilangang saki at takot, isang kakaibang kalinawan ang bumalot sa isip ni Maria. Alam niyang ito na ang kanyang huling sandali. Ang kanyang nga mata, napagod na sa paglaban, ay nagsimulang maglibot sa madilim na silid, naghahanap ng kahit anong bagay, kahit anong milagro. At doon, sa isang sulok, sa liwanag na isang lampara na nakapatong sa isang lumang baul, nakita niya ito. Isang malaki at pulang latangang floor wax, na pamilyar sa lahat ng Pilipino. Sa tabi nito, ang lampara. Ang apoy nito ay maliit ngunit matatak. Isang desperadong ideya, isang plano na isinilang mula sa bingit ng kamatayan, ang nabuo sa kanyang isipan. Gamit ang natitira niyang lakas, itinaas niya ang kanyang ulo, ang martilyo, pautal-utal niyang sabi. Itinago ito sa ilalim ngang. Ang kanyang masalita ay pine. Sina Sela at Goryo, sa kanilang kasabikan, ay lumapit pa. Ang kanilang mamuha ay malapit na sa kanya, handang dingin ang bawat salita. Iyon ang pagkakataong kanyang hinintay. Sa isang huling, malakas na sigaw na humugot ng lakas mula sa kanyang kaluluwa. Gumulong siya ng buong bilis patungo sa sulok. Nagulat ang dalawang aswang sa biglaan niyang kilos. Bago pa sila makakilos, narating na ni Maria ang baul. Hindi niya ininda ang sakit ng kanyang nasugat. Hinablot niya ang latangang floor wax. Sa kanyang desperasyon, hindi na niya sinubukang buksan ito. Buong lakas niya itong ipinukpok sa gilid ng baul. Lumihang isang malaking butas. Ang malakit at mabangong laman ng lata ay sumabog at iwinasiwas niya ito na parang isang sandata. Tumalsik ang floor wax sa buong katawan ni Sela at Goryo. Sila'y napasigaw sa gulat at pagkadiri, hindi sa sakit. Nababalik ka na ba, babae? Sigaw ni Sela, habang pinupunasan ang malakit na wax sa kanyang mukha. Ngunit hindi patapos si Maria. Ang kanyang makamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang layunin ay tiyak. Hinablot niya ang nakapoy na lampara. Para sa lahat ng kinuha ninyo, sigaw niya at inihagis ito. Ang lampara ay umikot sa hangin. At ang apoy nito ay tila isang anghel ng paghihiganti. At pagkatapos, tumama ito. Sa sandaling dumikit ang apoy sa katawan ni Sela na nababalutan ng floor wax. Isang malakas na tuno ang umalingaw-ngaw. Si Sela ay naging isang buhay na sulo. Ang apoy ay mabilis na gumapang sa katawan ni Goryo na nasa tabi lang niya.
Ang kanilang nga sigaw ay hindi na sigaw tao. Ito ay mga atungal na mga nilalang mula sa impyerno. Masigaw ng purong sakit at hindi makapaniwalang paghihirap. Ang makintap na sahi na pinakmamalaki ni sila ay naging dagat-dagatang apoy. Ang wax sa sahi ay nagsilbing gatong. Binalawalan ni Maria ang init na unti-unti nang yumayakap sa kanya. Gumapang siya palapit kina Leo at Marco at buong lakas na niyugyog. Gising, Leo, Marco, kailangan nating umalis. Ang init at ang masigaw ay sapat na para gisingin sila mula sa kanilang pakawalang amalay. Tuliro at sugatan, tinulungan nila si Maria na makatayo. Sama-sama silang tumakbo papalabas ng nag-apoy na bahay, habang sa likuran nila, ang atungal ng dalawang nasusunok na aswang ay unti-unti nang humihina, nilalamon ng apoy na sila mismo ang nagpakana. Bumagsak sila sa lupa sa labas, humihingal habang pinakmamasdan ang bahay na naging isang malaking siga sa gitnang gubat. Sa gitnang kanilang pagkahapo, nakarinig sila ng mga sigaw mula sa dikalayuan. Masulo. Maraming masulo ang papalapit. Sa una, inakala nilang mataganayon iyon nahahabol pa rin sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanilang sigaw. Leo, Apo, isang boses ng matanda. Mahina ngunit pamilyar. Mula sa hanay nga tao, isang matandang lalaki ang lumabas, inaalalaya ng dalawang taganayon. Siya ay payat, maputla, ngunit ang kanyang nga mata ay punong tapang. Ito ang tunay na Lolo Carding. Nakatitigan sila ni Leo, at sa isang iglap, ang lahat ng sakit at pagod ay nawala, napalitan ng luhang matagal ng naipon, nagyakap ang maglolo sa gitnang liwanag ng gasulo at ng nasusunog na bahay. Ipinaliwanag ni Lolo Carding ang lahat. Ang impostor, sa pagmamadali nitong sumama kay Sla, ay hindi naisara ng mayos ang trangkang bodega. Ginamit nga matanda ang lahat nga, natitira niyang lakas para makawala at kumbinsihin ang mga taga-nayon sa katotohanan. Kinabukasan, sa ilalim ng mapayapang sikat na araw, dinala sila ni Marco sa lugar na kanilang pinahukayan. Dun, sa gitna ng nga nakala na gamit, itinuro niya ang isang bagay, isang malaking martilyo. Ang ulo nito ay gawa sa isang kakatuwang metal na kulay pilak, hindi ginto. Walang kalawang at tila hindi tinatablan ng panahon. Dahan-dahang dinampot ito ni Lolo Carding. Sa kabilang ng kanyang edad, nabuhat niya ito ng may kakaibang lakas. Ang ginintuang martilyo, bulong niya. Hindi kulay ginto, kundi ginto sa kapangyarihan. Ito ang sandata na ginamit ng ating mga ninuno, tao at mabubuting aswang, para talunin ang mga sakim sa kanilang lahi. Ito ang dahilan kung bakit sila takot sa liwanag. Ito ang kumukulong sa kanilang dugo. Ang nayon ng San Roque ay ligtas na. Ang masala rin ay naglaho na sa apoy. Ngunit ang nasugat na kanilang iniwan ay mananatili. Si Miguel ay natakpuang walang malay malapit sa nasuno na bahay. Ang pagkaaswang sa kanya ay tila humupa sa pagkamatay ni Sla. Ngunit ang kanyang hinaharap ay nananatiling isang malaking tanong. Ang mabayaning kwento, sina Maria, Leo at Marco ay magpakailanman nang nabago. Natuklasan nila na ang pananampalataya ay hindi lang madasal, kundi pati na rin ang tapang na maghagis ng apoy sa gitna ng kadiliman. At sa huli, habang hawak nila ang maalamat na martilyo, naunawaan nila, ang kasamaan ay hindi laging may anyong halimaw. Minsan, ito ay nakukubli sa ilalim ng isang mapakalingang ngiti. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon para magpakita ng tunay nitong kulay. Ang kanilang laban ay tapos na, ngunit ang alala nito ay magsisilbing isang walang hanggang babala sa nayon ng San Roque.